Asenso Pilipino. Good day mga ka-asenso, oras na para kumita ng pera at umasenso sa buhay. Ako po si Karen Davila, ang kaagapay ninyo sa pag-asenso. Ito ang DTI Asenso Pilipino, ang kaagapay sa pag-asenso ng Pinoy MSMEs. Asenso Pilipino. Basta usapang pageant, hindi tayo mahuhuling mga Pilipino. Asahan mo nang nakatutok tayong lahat sa TV o sa social media, lalo na kapag Miss Universe na. Pero alam niyo, bukod sa mga beauty queens, isa rin sa inaabangan natin ay ang kanilang fashion. At kapag sinabing fashion, hindi pwedeng hindi natin pag-usapan ang ating special guest ngayong araw. Siya lang naman ang mga nagde-design at gumagawa ng mga sapatos na isinusuot ng mga beauty queens. Take note, hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa Miss Universe. Ibang level ng husay at entrepreneur ito. At kasama natin ngayon ang Queen's Shoemaker, the one and only Jojo Bragais. Jojo, so nice to see you again. Thank you po, Ms. Karen. Good to see you po ulit. Kapag sinabing beauty pageant, sapatos ang sinusuot mo at ipakita natin na gaano kataas ang mga sapatos na ito. How high is this? Ito po ay 6.5 inches. Usually, ito po yung sapatos na ginagamit sa long gown segment ng beauty pageant. Okay, 6.5 inches. Ang tanong ko, is it safe? It is safe po. So, sa product development namin, matagal siyang inaral and the materials na ginamit namin ay talagang scientifically proven na hindi kakalas sa stage. Okay, narinig po natin may product development. Ibig sabihin, may siyensya sa paggawa ng mga sapatos mo, no? Paano mo to sinimulan, Jojo? Ikwento mo. Sa paggawa ng pageant shoes, actually accident siya eh. So, 2013, a good friend of mine joined Binibining Pilipinas, Yvette Santiago. And then 2014, Madam Stella Araneta invited me if I could do the official shoes for Binibining Pilipinas. Then doon siya nagsimula. Then 2015, nakasabay ako nung bugso ng pagtaas ng beauty pageant sa Pilipinas. 2015, Pia won. 2016, Kylie Versosa won. And then 2018, I was part ng team ni Catriona na then nanalo siya. And then 2020, tinawagan ako ng Miss Universe if I could be the official shoe partner nila. Oo. So, ginagawa mo ang sapatos ng lahat ng kandidato mula sa iba't ibang bansa. Yes po. Wow! Pero bago ka naging pageant shoemaker, you were already a shoemaker. Hindi. Actually, ang unang part ng pasok ko sa sapatos ay mag-supply sa iba-ibang brands. So, yung mga brands sa mall ay design and manufacture for them. And ang pinakaunang naging kliyente ko, yung brand na may brochure na usually binibenta sa mga provinces, doon talaga po ako nagsimula. Pero ginagawa mo na yung sapatos. Opo. Hindi ka shoemaker noon. Paano ka napasok sa paggawa ng sapatos? Licensed nurse and midwife po ako by profession, and then depressed ako after college. And then Bakit ka na-depress? Failed relationship. And then pinadala ko ng magulang ko sa Binangonan para lang na magbumili ng time in order for me to have a new environment. And then along the way, siyempre pagbawa ko sa isang lugar, diba tinutour ka nila. Pero ganun ka ka-heartbroken na talagang mula doon nilipat ka pa ng lugar. Kasi ang tagal ko pong nawala sa amin eh. Parang naghanap ako ng, how will I say it, purpose sa buhay. Parang when you're down and depressed, diba? Parang ang tagal ng oras, ang tagal ng panahon. And then... And you didn't find it to go back to nursing, for example? That time, willing ako itapon lahat. Ganun ako ka-lost that time. And then one day, habang tinuturo ako ng tita ko sa Binangonan, sabi niya, dating gawaan ng shoes yan. Ganun lang siya nagsimula. And then sabi ko, I wanna see it.
And then eventually, habang nakikipag-usap sa mga old owners, sabi niya, gusto mo bilhin mo na lang. Anong taon ito? 2013. Okay. Then sabi ko, opo, bibilhin ko na lang. So that's only like 12 years ago. Yes po. Oo. So binili mo, magkano mo binili? 80,000 pesos. Tira lang yun sa binigay sa akin ng nanay ko na pang-inom. Para lang, I tried taking my own life. So, bigyan ako ng nanay ko ng 200,000 pesos. Sabi niya, do whatever you want. Basta, don't try to take your own life. May natira sa akin 80,000 pesos. Yun lang yung ginamit ko to run the business. So isipin mo, Jojo, you were suicidal at one point. And then you found a new career. Yes. Is this your calling? I feel like yes. Kaya sobrang minahal ko yung shoemaking because I feel like dun ko nahanap yung bagong purpose ko in life. Because nung time na yun, wala akong direction. I don't know what to do. I don't know where to go. As in, super wala. Until such time na nagsisimula na ako, nagkaroon ako ng debutant na client na may Pescavus. So, ganito yung foot deformity niya. Since galing nga ako sa medical field, alam ko kung na hindi posible talagang magkaroon ng shoes ng mga ganong tao. But, debutant siya. But during that time, I took the project because I needed the money to sustain myself. And I never told my parents na gumagawa na ako ng shoes. And then, nagawa ko yung shoes, nag-fit siya. Umiyak yung nanay. Tapos niyakap niya ako. Then, umiyak lang din ako. What was that for you, that moment? That moment for me ay hindi pala ako talunan ng buong buo. Hindi pala, may silbi pa pala ako. Other than sa iniisip ko na walang-wala na. And then from then on, I told myself, I think I'm gonna do shoes for the rest of my life. That was the moment. Nung napasaya mo yung babae, yung bata. Do you remember her face? What was the joy like? She was sitting in a wheelchair and yung nanay niya, malapit lang sa amin sa Binangonan. And then, tinry daw nila sa iba-ibang gawa ng sapatos but nobody said yes. Ako lang yung nag-yes. Then yung iyak ng nanay, alam mo, pagbuo yung iyak. Kasi ramdam na ramdam mo. Kaya, yung time na yun, umiyak lang din ako. Hindi ko rin maintindihan but that was a parang life-changing moment sa buhay ko. Pero hanggang ngayon, pag naaalala mo, parang naiiyak ka pa rin. Because that was the hardest na moment sa akin. Hindi ko, paano ba siya sabihin? Hindi ko expected Because bago ako pumunta ng Binangonan, nasa Naga ako. And then, nung time na yon, di ba alam mo yung pag you're down and lonely, depressed, hindi mo alam kung ano yung mangyayari. Parang sinuko ko lang lahat doon. Parang sabi ko, Lord, I'm not asking you to take away the pain, but I'm asking you to give me all the reason why everything happened. Sabi ko, mula ngayon, buong-buo kong sinusuko sa'yo yung buhay ko. So, kung ano man yung plano mo para sa akin, sabi ko, I will take it. And then, like a month, 2 months after, I found my way into shoemaking. That's amazing. That's so inspiring. So nakita mo yung factory, nagsarang factory ng sapatos, binili mo 80,000. Paano mo pinaandar yung factory? Okay. Yung factory ngayon, parang term factory, parang it's not even a factory you can call. Parang nagsimula ko, I only have 2 workers. 2 worker lang ang meron ako when I was starting. And then, yung old na owners niya, pinakilala ako dun sa dati nilang pinagsusuplayan. So, I only have 80,000 pesos. I thought before, ang sistema ng business is, kapag nagawa mo yung shoes, babayaran ka nila in return. But there's usually a PO na tinatawag, parang purchase order, na kailangan mo gawin na good for 60 days. And then, ang payment terms niya ay either 90 days or 120 days. Hindi ko yun inintindi before. I just did the shoes. I got a 3,000 pairs of shoes na order. Pero since 2 lang ang workers ko, ang natapos ko parang 200 plus lang. And when I delivered it, sabi nila, hindi namin babayaran na yan, Joe, kasi hindi mo siya natapos. And then, instead na makamove on ako, lalo akong na-depress. Then I went to Marikina, parang sa mga made-to-order ako, kumapit made-to-order pairs of shoes. Then there was a certain na old lady na tinanong ako, sabi niya, buti may mga bata pang willing to learn na gumawa ng sapatos. Tapos kwento ko lang din yung buhay ko. Then eventually sabi niya, Joe, punta ka sa ganitong tao, nagre-refinance sila ng mga purchase order. Try mo isang layong PO mo, they will get a certain percentage. Then ganun siya nagsimula. Then Oo. Pero mahirap po yun huwag natin tularan. Oo, Mahirap po yan. It takes a lot of discipline to learn how to manage that kind of money na isasangla mo yung future mo
the future of the business for that. And then after, just to suffice everything, sinangla ko laptop, everything that I have, like laptop, camera, Wow. relo, mga sapatos na pwede, just so I can do it. Because my parents are pushing me na pumunta ng medical field. Sabi niya, go find a real career. Parang pakiramdam nila hindi totoong career yung paggawa ng sapatos, ano makukuha mo sa paggawa lang ng shoes. But that time convinced ako because of what had happened. Nasabi ko, I think this is what's for me. So, yun po. So ano nangyari nun? So hindi mo natupad yung 3,000 na order, 200 lang, sinanla mo yung PO mo, and what happened after? Ginawa ko siya for 6 months hanggang sa maka-revolve ako. Then, every month kasi may magugod ng PO eh. So, kailangan ko lang siya hintayin. So, I did it for 6 months. After, nakalabas na ako sa ganong sistema. Pero kailangan kong magtipid sa lahat ng aspeto. Paggupit, pagkain. I don't even eat. Ang kinakain ko, kiss na chichirya. 2 piso ata. So, entrepreneur, nahirapan ka, you were struggling. I was a struggler. Did you wanna give up shoemaking? Yes, actually. Because by the time na humiwalay ako, wala akong order. It took me 2 months before ako nagkaroon ng order. And yung 2 months, sobrang haba nun. But I have a cousin, si Charles, na sinasabi niya sa akin, okay lang yan. Kaya natin yan, tuloy mo lang. But the good thing ay napasok nga ako sa beauty pageant. Oo. So, itong beauty pageant shoemaking, dito ka umasenso. Masasabi ko partly yes. Oo. Pero ang iisipin ng ilan, bakit? Ilan ba ang beauty pageant sa ilang taon? Ilan ba? Sa isang taon madami. Really? Kasi parang ang Pilipino love beautiful things, di ba? So every fiesta, sa mga munisipyo, sa city, provinces, laging merong beauty pageant. And Binibining Pilipinas helped me a lot. At ginagastosan talaga nila ang sapatos. Opo. Oo, pag-usapan natin. So, etong mga nandito, ito ang beauty pageant height. Is that correct? Yes, po. 6.5 inches. Yes po. Actually, it's a range po. Depende. Pag mga national, sometimes 4 inches. Pero yung mga provinces, since the girls are not super tall, nagre-resort sila into a higher heel. Okay. So, let's say ito, this is 6.5 inches. Magkano na ito ngayon? Binibenta po namin to ng 5,000 pesos to 6,000 pesos. At mabenta. Yes po. Hindi nila sinasabi, grabe, ang mahal naman, 6,000, parang imported. Partly may mga nagsasabing ganun, pero sa akin yung safety kasi, parang there's no amount of money that will equate your safety on stage. Let's talk about safety, all right? Kasi iniisip ng ilan, ay, sapatos lang yan, may takong. But there's a science that goes into it. Ano ang tatak Jojo Bragais sa safety? Can you explain? Pagdating po sa safety ng sapatos, pag tinignan mo, pag nakatayo yung sapatos, may tinatawag dito po na pivot calculation. So, yung mga ginagamit na ridges pagdating po sa pinaka-outsole ng sapatos is usually calculated. So, umiikot po yung mga babae. Dapat na susuportahan siya. At paano mo natutunan to? Inaral ko po siya along the way. The pivot calculation, Yes okay? po. Kasi pag masyadong namang hindi naman siya rough or wala siyang friction, matutumba yung babae. Then, importante din po na nakakalculate yung toe spring, ang ground po, and then the platform. Ito, tingnan mo ito. Opo. Meron ditong Toe spring po. space. Ang tawag? Toe spring po. Toe spring. Opo, kasabay po dito. Oo, kasi gaganon. Yes Ay, po, hindi. kasi pag hindi po. Pag naglakad po, dapat nagbe-bend po siya. Kasi pag hindi po, so dapat yung heel to ground ratio po ay dapat perfect. Kasi pag hindi, too much, susubsob ka. For example, natalisod ka and hindi maganda yung science ng sapatos, diretso kang babagsak. Oo. Pero pag maganda yung calculation, you can recover as if nothing happened. Has it ever happened na may nadapa sa sapatos mo at nakapag-recover? Madami po. Kaya nga po sinasabi nila na parang miraculous daw yung shoes. Tawag nila sa akin before lucky shoemaker. Really? Kasi lagi silang winner. Lagi na nanalo. Now, you don't only make beauty pageant shoes. Ito bago na ba to? Bago na po. Alright. Prince Karen. Because ito Jojo Bragais sneakers Opo. and may Philippine flag, Opo, no? may symbolism. Oh, po may na po. symbolism of the Philippine flag. All right. When did you make this? Nakalagay sampagita. Opo, Sampaguita. So, ito po ay very Filipino po ang design because we wanted to show a part of ng Filipino outside. Kasi pag pumupunta po ako sa iba-ibang country, lagi nilang sinasabi, Jo, hindi naman kami makakapagsuot ng high heels eh.
So gumawa po kami ng sneakers. This is actually in collaboration with a good friend, Watawat Clothing. Yes. But this is completely Filipino-made. Local ito. Yes po. Oo, hindi to gawa sa ibang bansa. Hindi po. Oo. However, the leather is imported po. Oo. Yun ang important. Opo. Magkano mo binibenta to, Jojo? Mura lang po, 3,800 Wow. pesos. Made of cow leather, genuine cow leather. Oh, that's amazing. Ang iniisip ng ilan, patay na ang shoe industry. Alam mo, it was a struggle, di ba? Ang Marikina, yun ang struggle. If I'm gonna be really honest, I feel like at some point, it's dying kapag hindi siya sinuportahan because ang dami ko pong nami-meet ng mga panibagong mga shoemakers, shoe designer who are very good. At some point, there was a shoe designing competition that I was one of the judges na sponsored as well by Marikina and DTI. And I've seen a lot of very talented kids who can design. At some point, sabi ko, mas magagaling pa sa akin to. But the problem is, other than the product development and the design, hindi sa kanila na ituturo kung ano yung ibang aspeto ng business and how business works. Kasi para po sa akin, Miss Karen, business is like a language that people should be able to learn. Mamamatay yung artistry kung hindi naman siya na ibibenta. So I think that should be the support na maibibigay plus the guidance ng pagdi-develop ng mga products because yung technology sa atin medyo backward pa ng onte. I think kung pwedeng mag-invest on the technology that we have, especially sa Marikina that is known as the shoe capital, feeling ko magta-thrive siya. Oo. Again. So like ito makina ba gumagawa nito na mass-produce na ito or you only produce these per order? Sa akin po, meron lang kaming certain numbers na pinuproduce in a month. Pero po, 60% mechanized and then yung other percent po, 40% is by hand pa rin. Iba pa rin pag may touch ng tao. Pero naisip mo na ba na magkaroon ng Jojo Bragais, not necessarily pageant shoes, but just platform shoes na ibenta sa mall? Ngayon po, we're actually on the move of putting up stores sa mall. I think in 2 months' time. This is a collaboration po with a certain mall sa Davao and Palawan. So yun po yung ilalabas namin. Then from there po, magmo-mall to mall na po kami because before, I tried na mag-put up ng store sa mall na mismo. But while I'm trying to study the business model, na-realize ko na hindi kami pwedeng mag-thrive by just selling pageant shoes. Like what you've said kanina, ganun ba kadami yung pumapageant? So talking about the whole population ng Philippines, I think wala pang 1% ang pumapageant po. So, kailangan namin mag-develop ng mga sapatos na for all walks of life. Kaya po lumabas yung mga ganito. Kaya meron ka na nito. Yes po. Pakita natin ito, napakaganda. Opo. This is historic sa akin because ang unang design na to ay ginawa ko nung 2015. Pero hindi pa ganun kaganda yung material, yung craftsmanship. Is this real leather? Yes po. And Genuine cow imported leather. ba ang leather natin from the Philippines, no? Opo. Yun ang malungkot. 'Di ba? Paano ko ba sasabihin? Since sinabi ko nga po na hindi masyadong maganda yung mga technology sa Philippines, yung pyesa ng mga leather sa atin maliliit. So talking about wastage sa paggawa ng sapatos, ang laki ng waste. Unlike pag imported po yung leather, mas malalaki, tama yung kapal, yung color po, yung tani rin ng color, mas nakukuha mo yung gusto mo based on the vision of the design. So yun po yung hindi ko masyadong mahanap here that I'm hoping that soon maybe if will be supported. I would love to support Filipino na materials po talaga. Eto, meron ka rin dito. Let's talk about this. Eto naman. Ito naman po ay naglabas kami. Known kasi ang Bragais po for height enhancing shoes. So etong sa Height enhancing. So wala kang flat. Oo, ito may Opo, kahit tsinelas na 2 inches. may height pa rin. Opo, 2 inches. So height enhancing shoes para po na Filipino by nature or like Asian in general are not super tall. So surrounded by very, very tall women in pageantry world. Sometimes I feel very short. Tinatangad ko nga po yung mga babae. Ito po elevator shoes to for men. Like 3 inches. Ito? Yes May po. 3 inches to? Yes po. Hindi halata. Yun po yung science. That's something that I'm very proud of because Oh my, oo nga, ang taas niya dito. hindi siya halata. It took me 2 years for product development to perfect the shoes. At nakadikit pa rin to at the back. Yes po. Wow, ang galing. So 3 inches Yes ito. Okay, pwede kay Tom Cruise. Pwede po. Pwede. Now, ano ang natutunan mo sa industriya, sa negosyong ito, kaya ka nagtagumpay? Kasi ang iba nga nagsasara, eto ka, you are growing.
Sa akin po, I was able to learn it because very committed ako po pagdating sa ginagawa ko. And ang pinakamagandang ugali ko, I guess, is I'm very open for changes. And then, inaral ko talaga yung aspeto ng negosyo. Like, I mentor some of my friends who are doing business. So, kailangan lang nila maintindihan kung ano-ano yung ibang aspeto ng business. Because business is a very comprehensive na structure with many moving parts. So, Oo. kapag naiintindihan mo yung moving parts, kapag sa panahon na you feel like you're very overwhelmed by the problem, alam mo whether it's a finance issue, it's a sales issue, it's a marketing issue, it's an operation issue, if you understand the whole system, it's easy to do business. Pero natuto ka lang mag-isa? There are some people who help me out, like help me na i-train or i-mentor, and at the same time, self-study. And it takes a lot of bravery para i-assess mo yung sarili mo. What is wrong with you? Is it your attitude na merong problema? It's your mindset na merong problema? Or is it your skill set? So, continuous learning pa rin po siya up until now. Habang ngayon, nag-aaral pa rin po ako. There are sleepless nights. But gusto ko yung na-challenge talaga po. Oo. Pero nagkaroon ba ng pagkakataon kinailangan mong umutang sa bangko to expand your business? Yes po. Actually, meron ako mga tinatawag na line of credit. So, some of my projects is being financed by the bank. So, magpipresent ka sa kanila ng business proposal. And if they like it, they will finance it. So, hindi ko na kailangan lagi na I need to sell in order. Ganun ako nagsimula eh. I need to sell, bibenta ng onte, idadagdag sa puhunan. So, ngayon, there are a lot of sectors na pwedeng makatulong sa'yo. When it comes sa business, kailangan mo lang matutunan hanapin kung sino-sino sila. Pero ano ang sikreto? So ang dami mo nang natutunan. What was a major mistake that you made in the beginning para may matutunan ang ating viewers? I think system and processes. Before, walang sistema yung ginagawa ko, kaya sabog siya. But eventually, when I was able to learn sa paggawa ng tamang sistema and processes, that's the time na mas maging malaki yung lawak ng aspeto ng business. Because when I was starting, ang tingin ko sa bagay, para siyang sari-sari store lang. Yung ganun lang yung tingin mo, maliit lang yung mga bagay-bagay. But when you get to see like the system and processes, kung paano siya mas magiging organized, that's a bigger scope eh. Unlimited siya. So Oo. the growth will be bigger than sa usual mo lang na tinatanaw. And how many workers do you have now? Kung lahat-lahat pagsasama-samahin, more than 100. More than 100 workers. Ilang sapatos ang pinuproduce mo na sa isang taon? Is madami po. Like ilan? 1,000, 2,000? Maybe like 50,000 pairs 50,000 pairs a year. a year. And yung 50,000 pairs are mostly what? Mostly pageant shoes. And ngayon na nag-expand kami into wearables, I think triple siya. Because now we built a warehouse, hindi na siya enough for us to house lahat ng mga products namin because we extended into leather belts, mga leather shoes, madami siya. Sa mga tipo ng sapatos, for example, eto meron ata kaming 15 sa 6.5 inches. We have like 10 for 5.5. Sa sneakers, this is like 21 colors. Pagdating sa Colors. So ito you have 15 colors. 15 design po. Kasi Designs. ang colors nito, I think 4 lang po. Okay. Shades of nude lang. Pero sa sneakers namin, sa isang design, 21 colors po ito. And dito, madami siya. So, it's the SKU is a lot. So a lot of what you make are pageant shoes, right? Sa more than 50,000 pairs a year mo, pageant shoes. Opo. Pero itong partnership with Miss Universe, yumayaman ka ba dito? I think nakukuha mo lang yung ROI when it comes sa trust na brand building. So parang with Miss Universe, wala po kami nakukuhang payment doon. Parang it's Walang kita. wala po. It's more of like a marketing expense for us. Pero when you make shoes for all the candidates, ilang sapatos kada candidate? 2 or 3 depende sa show po. Lahat yun libre. Yes po. Lahat But- yun gastos mo. Yes po. Pero ang maganda, we were able to get distributor from other countries as well. Lalo na yung mga national directors nila. Some of the candidates are businesswomen. So ngayon, sa Great Britain, meron kaming distributor na galing mismo sa Miss Universe. Candidate siya before. So the chances of earning is unlimited. Parang you just need to have a moment to be seen and for you to prove your products on stage. So nakatulong ang Miss Universe sa'yo pagdating sa branding, sa marketing mo.
and your credibility. Yes po. 'Di ba? Kasi sinasabi ngayon nila na ikaw, trusted ka na suotin on stage. Opo. Right? Opo, malaking tulong because the process naman of getting into Miss Universe ay madugo. Like the testing, kung paano nila itatry. May product development din sila doon na parang itatry mo nila yung sapatos kung papasa ba sa stage. So, hindi ka basta-basta maa-approve. So, the mere fact that you are invited and eventually ikaw mismo ay sobrang laking honor na. Kasi sa akin, it took me a while bago nila, yung unang unang beses po akong pumasok sa kanila, it took them a while to get back to me na, okay, Jo, pasado yung shoes. Ano ba ang suot ni Pia Wurtzbach dito nung nanalo siya? Nandito ba? Wala dito sa Oo. particular pair po. Pero nung time that she was competing, it was a 6.5 Itong inches. height. Opo. Sa Nude Binibini. din. Nude din po. Na ganun lang, strap. Simple lang po na Oo. strap. Sino ba ito? May sumuot ba dito na? This is the very first one I did. Very Ito simple yung klase. Oh, Yvette Santiago. Yvette Oo, po ito yung yun. unang beses ko sa Binibini. This is Megan. So, the time that Megan also hosted the Miss World, ginamit niya to. And then, yung unang run po nito ay may bundle sa charity. A part of the sale goes to the charity na sinusupport ni Megan po. Ano ba ang tip mo sa mga young entrepreneurs who want to get into the shoemaking industry? I guess they need to love the craft first before like having to love the money. Kasi karamihan sa mga nakikilala kong bata, I wanted to become a businessman or like any business because I wanted to have money, I wanted to hold the time, parang hawak ko yung oras ko. But I've realized that it's just a concept of everything, but be willing to commit to it, that you have a certain comfortability sa mga hardships and challenges. I don't want to use the word problem because para sa akin yung problem is just a word people use to justify them giving up. But I'd rather choose the word challenges because challenges are meant to be win. So take the challenges, learn the trade, and don't give up. Pero sa industriya natin, the local shoemaking industry, what is your dream for the Philippines? I wanted to return back dun sa history na sinasabi nila that the Philippines is like the best pagdating sa shoemaking industry. A lot of people are saying na, oh, Imelda owns a lot of shoes and the Philippines got good shoes. Then eventually ngayon masasabi nila what happened. And I don't have a concrete answer for that. Ang masasabi ko lang is, like for example, wala tayong general talaga na shoe sizing standards in the Philippines. When I was starting, I thought 38 is size 8. But eventually 40 is size 8. So parang nagsimula ako ng ganun. The shoe sizing for women and men is different. So, sana simulan ayusin sa ganun. Parang it's a basic system na kailangan ayusin. There should be an organization sa shoemaking industry that will standardize everything. And that is something that I don't see. So, And raw materials. raw material support, and then siguro like subsidy kung paano mapapamura mga bagay-bagay. Like competing in Chinese products is very hard. If we're gonna talk about the cost, and hindi mo rin ma-blame ang market because they wanted something that is affordable for them. So, I'm hoping that mas maraming support. Pero ang maganda sa'yo, you're not about, yung mga produkto mo ay hindi about cheap prices. Malakas ang loob mo na kahit medyo mataas siya, no, for local, tinatangkilik, binibili. Opo. Ako naman po ay naniniwala ako that shoes is an investment. If it could last you how many years, that is a good investment. Kaysa bumili ka ng sapatos na magagamit mo nga ngayon and after 2 months, sira na siya. So that's something, it's a promise eh. When you do marketing, it's like a promise to the market that pag sinabi mo na magtatagal yung sapatos, magtatagal yung sapatos. And I believe yun yung naging edge ko through the years that people are still believing sa Braga issues because alam nilang matitinig po yung quality. And I take pride to that. That's why sa product development po, it takes me time. It takes a long time for me sa choosing ng leather, sa stitching, sa mga materials because people deserve a good pair of shoes na gawang Pilipino. And yung sinasabi 5,000 mahal, trust me, it will give you more pa if talagang makikita mo yung importance ng quality. Wow, congratulations, Thank you. Jojo. You Thank you. are amazing. At ako, ang hope ko para sa iyo ay kumalat ang pangalan mo all over the world pagdating sa sapatos. Thank you po, Miss Karen. Proudly Filipino made. So katulad ng mga hamon natin sa buhay,
Ang pagnenegosyo po ay hindi madali. Nandiyan haharap tayo sa maraming pagsubok at may hirap na desisyon. Pero tulad ng kwento ni Jojo, ang mga hamon na ito ay pwedeng maging hakbang tungo sa tagumpay kung mananatili tayong determinado at palaban. Ako po si Karen Davila at ito ang DTI Asenso Pilipino, ang kaagapay sa pag-asenso ng Pinoy MSMEs.